Hallelujah. We praise you, Lord. We glorify your name. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. You are the one and only living God. Hallelujah. We praise you. We glorify you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, habang panahon, wala kang katulad. Ganun dagat na hindi napapagal sa pag-ayon. Puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Watas na pagsasay iyong dinggin, kalakip na nawitin.
nagmamahal sa'kin, nalinis ang taglan, inalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin, wagas sa pagsintay iyong dinggin, malapit ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin, wagas na magsintay iyong dinggin, malapit na nawitin. Malapit na nawitin. Pinupuri ka namin, pinupuri ka namin, pinupuri ka namin. Panginoon. Hallelujah. Ayun, nag-on na. Good morning po ulit. Good morning mga kapatid. Good morning po. Good morning. Minsan pag tumatayo na po dito may nafe-feel ka ng konting pressure. Ano po. Pero po rin po ang Panginoon dahil siya po ay laging mabuti. At ang pagsamba, pagluwalhati, yan po nagbibigay sa atin ng magandang pasimula sa atin pong pagsasama-sama. Ang ating pong tema ngayong umaga ay back to fishing and restored. Dito po may kita po natin sa aklat po ng 1, John chapter 21, 1 to 14 na binasa po na atin pong kapatid na Dennis. Matatandaan po natin bago po tayo pumunta ron sa pinaka-main na issue ng restoration. Bakit si Peter? Of all the disciples, matatandaan natin na si Simon Peter ang siyang pinakamalakas pagdating sa pagsunod kay Kristo. Ang kabataan ngayon sabihin ng sakalam. Matagal kong pinag-isipan yun, lagi kong nababasa yung sakalam Yung pala, malakas palang ibig sabihin nun. Sakalam daw siya. At mayroon pong bahagi sa Book of Mark na ito po yung nagpapakita kung sino po si Peter. Tingnan po natin sa Book of Mark, doon po sa during the Last Supper, where Jesus has warned his disciples. Ito po ang sabi sa Matthew chapter 14, you will all become deserters, even though all become deserters, I will not. Ang sabi pong gano'n ni Peter. And then sa sumunod pong talata, yung pong sa Book of John, si Peter po nagsabi doon, Lord, why can I not follow you now? I will lay down my life for you. And then Jesus answered, parang may konting patuya po, will you lay down your life for me? Sabi nga ng Panginoon Jesus, truly, I say to you, the rooster will not crow till you have denied me 3 times. Ito po ang kalagayan po ni Peter, napakagaling niya. And to be honest, meron pong time sa atin, may panahon sa buhay natin that we're so strong. At masabi natin na gagawin natin lahat because of Jesus. Naranasan natin yon. May mga panahon na sasabihin natin, talagang feel ko na malapit sa akin si Lord. Feel ko talagang lagi akong victorious sa aking buhay Kristiyano. Lagi akong victorious. Nag-uumapaw. And maybe at the moment we found ourselves thinking, this is it. Ito talaga ang buhay na gusto ko na malapit sa Panginoon. At yan po si Peter. Ganun po siya. At sabi niya, Lord, I will not deny you. Ang ganda ng pasimula ni Peter na po.
I will lay down my life for you. Will you lay down your life for me? And I tell you, Peter, bago pa tumalaok ang manok, you will deny me 3 times. Hindi ko po alam kung ano pong nararamdaman ni Peter during this time. At pwede rin naman hindi naman nagpapa-cute, nagpapa-impress lang siya sa kanyang mga kasamahan. But whether he really felt it or not, nung gabing yun, isang mapait na katotohanan ang tumambad sa kanya. Nakita niya po doon na mas kilala pala siya ng Panginoon Yesus kaysa sa kilala niya ang kanyang sarili. Then that night, he denied Jesus Christ 3 times. So yun po. Akala natin, kaya nga sasabi po na Apostol Pablo, don't say you're strong. Anong kasunod na word? Lest you fall. Lest you fall. Kaya mahirap pong maintindihan yung mixed emotion kay Simon Peter nung unang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Yung po ng mga nakaraan natin Sunday, kung sunod-sunod pong Sunday na nandito po tayo, kasama po yung 7 last word, maganda po na sundan po natin yung history. Hanggang doon sa linggo ng Pagkabuhay. At noong Sunday, napakaganda po nung pagpapahayag kung paano po yung nangyari sa pagkabuhay na yun ng Panginoon Jesus. And there are so many insights na makikita po natin talagang kitang-kita natin, daman-daman natin sa ating puso kung paano po ang Panginoon Jesus ay ginawa niya lahat doon sa linggo na yun ng pagkabuhay. Kaya mahirap maintindihan po yung mixed emotion ni Peter that time. Noong linggo ng pagkabuhay, nang naulinigan niya na marahil na nabuhay na maguli ang Panginoon Jesus. That's a mixed emotion. Pagkatapos mo i-deny, ito ngayon ang balita. And one of the features of the account ng resurrection na binasa natin noong nakaraan, yung resurrection morning, is that everybody is running. Natandaan niyo po yung binanggit na takot, may takot at tuwa. Parang hirap intindihin yun. Naranasan natin yung takot at tuwa. Tatakot tayo, natutuwa tayo, pero sila, everybody is running. Lahat po ay tumatakbo. At doon po sa Matthew chapter 28:8, so they left the tomb in a hurry, afraid and yet filled with joy, and ran to tell his disciples. So, lahat sila nagtakbuhan po para sabihin sa mga disciples. Then, doon po sa John chapter 20 verse 2, Mary runs para sabihin ang balita kay John and Peter. Si Mary tumakbo po. Si John at Peter din naman, sabi pong ganon, they ran to the tomb, chapter 20 verse 4 ng John. And si Luke din po, sabi niya pong ganon, Peter ran to the tomb. Para bang yung pong balita ng pagkabuhay ng Panginoon Yesus ay nagbigay ng kalakasan sa kanilang nangihinang katawan. Parang, ito yung pag-asa. Grabe. Pagkatapos nila masaksihan yung kamatayan ng Panginoon Yesus doon sa krus, stressful sila masyado. Talaga namang mapifeel natin yung stress na yon na ito yung sinusundan namin Panginoon nga nakapako na sa krus. And then nabuhay na maguli. So iba po yung emosyon. Iba po yung emosyon mayroon doon. At yung pagkabuhay na maguli na yun, nagdala sa kanila ng kalakasan. Siyempre po, para kay Peter, ang balitang yon ay another mixed feeling para sa kanya. Natatakot at natutuwa. Pero mas nanaig pa rin sa kanya yung pagnanais na makita niya si Jesus. Unang bagay po, when we talk about restoration, to be restored first is to be brought back to the right people. Doon sa mga tamang tao, doon ka dadalhin para ma-restore ka. Sa John 20 verse 3, Peter therefore went forth and the other disciples, and they went toward the tomb, and they ran both together, and the other disciples outran Peter and came to the first tomb. Yung other disciples na si John. Naunahan niya sa pagtakbo si Peter. Ewan ko po bakit mayroon pang God na outrun niya si Peter. Mabilis talaga sila magtakbuhan. Pero siguro si Peter po mas matanda kaysa kay John. So naunahan talaga siya ni John. Alam niyo, when we want to be restored, we should run in the company of believers who love Jesus. At alam natin, John is the person who loves Jesus. At siya po yung sasabi na siya po yung nakahilig sa dibdib ng Panginoon Jesus during the time sa upper room. Doon sa Last Supper. Siya po yung the person na lagi katabi ng Panginoon Jesus. Mahal niya ang Panginoon Jesus. Malapit siya. At mabuti na lamang po,
Siya ang kasama ni Peter when the news came. Yung excitement ni John, nahaluan si Peter. Kasama na doon. Siyempre may mix na emotion, paano kayo mangyayari? Pero si John sabi ng, tara, punta tayo sa tomb. Tignan natin. Alamin natin. And they both ran. Isipin po natin, kung ang sinamahan ni Peter ay si Thomas. The doubting Thomas. Hindi ko pa naman din-judge si Thomas, nung time na yon. Tanong ko lang po kung makapagbibigay ba ng encouragement si Thomas nung araw na yon na marami siyang pagdududa. In fact, nung sinabi ng mga apostles na nakita na namin Panginoon Jesus, hindi ako naniniwala. Hanggang hindi ko nakikita yung butas sa kanyang palad. Kung yung kaya ang sinamahan during that time, yung kaya ang sinamahan ni Peter, ano kaya sabihin ni Thomas sa kanya? Huwag ka masyado maniniwala, chismis lang yan. Tapos si Mary pa, mga babae nagsasabi niya, naku, kung maniwala dyan sa mga yan. Pwede pong ganon. Alam niyo po, baka nalugmok lang lalo sa kalungkutan at kahiyan si Peter. If siya po ay nandun sa wrong people at the right time. Sa nagbabago po nating mundo, hindi po mawala yung doubting Thomas. Kahit na po sa ating mga churches ngayon. Kahit sa loob ng church. Sa experiencing God, ay tinawag po itong conflict of belief. Conflict of belief. And many Christians can identify with this because over the years, we have struggled with a lot of doubts. At alam ko po, kahit na isa-isa natin tayo rito, hindi tayo dumating sa panahon ng pagdududa. Kung totoo nga ba ang Diyos? May kanta nga si Hexel Hernandez, Diyos, ikaw ba ay tunay? Kung narinig niyo po yung kanta yun, Diyos, ikaw ba ay tunay? Nagsasaliksik siya, ikaw ba ay tunay? Alam niyo po, dumating sa time natin, wag po natin sabihin, hindi. Lagi akong focus. Dumating yung doubt na yon sa sandaling tayo po ay nasa problema, nasa panahon ng mga financial issues, sa panahon ng relationship, sa panahon na ang isang tao ay may sakit, sa panahon na may kukunin sa atin na loved ones. Marami tayong dumating na karanasan. We have struggled with a lot of doubts, and sometimes those doubts can lead into skepticism. Yung mga pagdududa, umahantong na po sa pag-aalinlangan. Alinlangan ka na sa buhay Kristiyano mo. Alinlangan ka na pumunta pa sa church. Alinlangan ka na magpag-fellowship pa sa iyong mga Christian friends. Nagdadala na po yun dahil doubt ka na eh. Kung tayo po ay nagpapagaling mula sa isang panahon ng panghihina spiritually, at gusto natin manumbalik kay Jesus, ang dapat nating hanapin ay ang mga kapatid na may pagmamahal sa Kanya. Mga kapatid na may pagmamahal sa Kanya. Maaring hindi siya perfecto. At maaring may mga pagkakamali sa ibang paraan. Gayunpaman, ang kanilang pag-ibig para kay Jesus ay namumukod-tangi at kadalasan ay makikita ang kanilang katapatan sa gitna ng mahirap na sitwasyon. Sabihin ko po sa inyo, marami po niyan sa church. Dito po sa ating church, marami po yan. At hindi po sila mahirap hanapin sa loob ng church. Mga tao na alam natin na dumating sa maraming pagsubok but still they remain. They stayed because they love Jesus. Not because they love the church, but because they love Jesus. Nanatili. At yun po ang masarap na kasama. Yun po ang masarap na lapitan sa panahong yun na mayroon tayong mga pagdududa at sasabihin nila, I've been there. Done that. And alam ko, ang Panginoon Jesus ay patuloy nagagabay sa iyo kahit sa panahon itong na iyong pagdududa. Kung ang matatagpuan mo namang tao ay yung mismong nangihina at laging nagko-complain, o tumatalikod na dahil sa kanyang pananampalataya at sa kanila ka sasama, hindi ka makakatagpo ng restoration. Latiyak mas kailangan nilang ma-revive o ma-restore. Some people are encouragers and others are discouragers. Nakita na po ba kayo ng taong discourager?
para silang baso ng tubig sa isang taong nalulunod. Para silang baso ng tubig sa isang taong nalulunod. Pagka nalulunod ka, hindi mo na kailangan ng tubig pa. Lunod ka na nga eh. At minsan ganun po yun. At kahit napapasaya nila ang isang lugar, pag umaalis na sila. Yun po. Masakit man sabihin, pero we need to see ourselves na, ano ba ako? Discourager ba ako? Encourager? Marami po mga nadi-discourage sa ating pong kapaligiran. We need to learn how to encourage others in the Lord and let it become part of our nature, part of our life. Marami po. Lalo na po sa mga panahong ito. Alam ko po, lalo na sa issue ng family, sa issue ng finances, sa issue ng economy, marami po. At kailangan po natin sa church, those people who love Jesus. Na sa sandaling magkaroon po ng discouragement sa mga kapatid, then they will see, itong kapatid na ito, kakausapin ko. Opo, nandiyan pong pastor, lagi pong nakaready ang pastor na tulungan tayo sa atin pong mga kahinaan. Pero sa sandaling kailangan mo yung talagang kapantay mo na magsasabi sa iyo ng katotohanan, then go with them. Marami po tayo niyan dito sa church. Marami po. We can strengthen people even when they're not experiencing something that big. Kahit hindi masyadong grabe yung pinagdadaanan nila, ipaalam mo lang sa kanila na iniisip mo sila at idinadalangin. Dapat tayo po yung right people na pinupuntahan natin mga kapatid at kaibigan na nadi-discourage. So una po, mahalaga po ang mga tao na pupuntahan po natin. Mahalaga yung mga tao na sasamahan natin kapag tayo po ay nanghihina. Mahalaga po yung mga tao na talagang kinikilala natin na ito mga tao to, they continue, they persevere. Mahalaga po yun. When we want to be restored, when we want to go back to the Lord. Ikalawa po, to be restored is to listen to God's direction. Ngunit na po yung kwento, yung kanina pong binasa natin. Sa Book of John, and I would assume na ito pong tagpong ito ay bumalik na po sila sa Galilee. Gaya ng sinabi ni Jesus na maghintay sila sa Galilee. Tatandaan niyo po doon sa resurrection. Sabi nga magkita-kita tayo sa Galilee. Sinabi niya sa upper room. Doon tayo magkikita. Hindi nila alam kung kailan darating ang Panginoon Jesus. Basta ginawa nila, pumunta sila ng Galilee, naroon sila at naghihintay. And sa John chapter 21 verse 3, Simon Peter said unto them, I'll go fishing. They say unto him, we also come with thee. Then they went forth and entered into the boat, and that night they took nothing. Nag-announce po si Peter sa mga kasama niya, sa mga disciples. Sabi niya, mangingisda ako. And alam naman natin na si Peter ay professional fisherman. Ano po? Professional fisherman po siya before he met Jesus. In fact, this day, he was probably going to go fishing with his old boat, yung kanyang dating bangka, old nets, and with his old friends, sa mga dati niyang kaibigan, na mga mangingisda rin. At kasama na po rito si Thomas, si Nathanael, si James, si John, and then yung 2 disciples. So 6 po silang lahat. At sabi po nilang gano'n, sasama ako, sama tayong lahat, sige. So sumama po sila. They fished all night, but didn't catch anything. Wala sila nahuli. And then early the next morning, siguro pabalik na sila. They heard someone calling out to them. At ito pong distance na ito, ang sabi pong gano'n ay mga 300 feet away mula doon sa shore. So kung 300 feet away, posible po ng mga 3 haba ng basketball court ang distance nung nagsalita. Kaya hindi niya po sinabi, may nahuli ba kayong isda? Hindi maririnig yun. At yun nandun sa shore, talagang sinabi niya, may nahuli ba kayong isda? Ang sabi nila, wala. Talagang wala. He called out to them, friends, don't you have any fish? And then he said, ihulog ninyo ang inyong net doon sa right side of the boat. Sabi niya ganon. Throw your nets on the right side of the boat, there you will find some fish. And when they did, they could not pull the net
into the boat. There were too many fish in it. And then John the disciple, bago po yon, hinuhulog nila doon sa right side. May instruction, may direction po. Tataka lang po tayo laging, bakit right side of the boat? Bakit hindi nalang ihulog yung net? Bakit right side? Because right side is always the right side. Di po ba? Natawa ko kanina sa binabasa ko, may nakalagay, comfort room, CR. Left, men, nakatagano na arrow. Tapos, women, nakalagay na arrow, always right. Parang may mali doon sa ano yun, sabi ng gitna yun, left daw ang men, tapos dito sa lalaki, sa babae, always right, naka-arrow. Throw your net on the right side of the boat. At sabi po gano'n, then John the disciple, Jesus loved, laki po nakalagay yun John the disciple, Jesus loved, sabi, said to Simon Peter, it is the Lord. Alam niyo po sinabi dito ni John, the disciple, hindi niya po ito in-announce sa lahat. Itinukoy po rito na talagang sinabi niya kay Peter na, it is the Lord. Para bang mayroon pong konting pasikreto pa. Hindi ko alam kung pasikreto nga, pero sinabi niya ito doon kay Peter na alam niyang during that time ay dang na dang. Alam na alam ni John, kailangan niya ang Panginoon Yesus. Kailangan ni Peter ang Panginoon Yesus. Kaya yung announcement na yon, dedicated kay Peter. And as soon Peter heard that, he put his coat on, na sabi nga nun, hinubad niya yon, then he jumped into the water. The other disciples followed in the boat. Sumunod lang sila doon sa boat habang nihila nila yung catch nila. So si Peter po, tumalon kaagad. Alam niyo po sa tagpong ito, parang si Peter, sa kanya pong emosyon, nakamove on na siya. Nakamove on na si Peter at mga kasama nito. They are back to work. They are back to work. Nagpakita sa kanila si Jesus habang sila ay gumaganap ng secular na trabaho nila, pangingisda. At mapansin natin that Jesus did not criticize the disciples for going back to their old occupation. Hindi niya sinabi, anong ginagawa niyo? Bakit nangingisda kayo dyan? Di ba sinabi ko sa inyo kung dapat ninyong gawin bilang mga tagasunod ni Kristo? Hindi niya po criticize sila for going back to their old jobs. Maaring yun po ang kanilang comfort zones, yung pangingisda. At maaaring ito yung kanilang fallback. Dating gawi muna tayo. Dating gawi. Habang hindi pa natin alam kung anong gagawin natin. Pero yung pong ginagawa ng trabaho ay hindi po mali. Hindi po mali. Ang ginawa pa ni Jesus ay binigyan sila ng reward sa kanilang pagsusumikap na makahuli ng maraming isda. Ano po yun? Grabing encouragement sa kanilang ginawa ng Panginoon Jesus. Nagkaroon ng maraming isda. Ito pong gusto ko sabihin, Christians who work in secular should take encouragement from the fact na kahit na po sa ating secular work, Jesus, the glorified Lord, makes His presence, makes Himself known habang abala tayo sa ating mga secular na trabaho. Nandun pa rin po ang Panginoon Yesus. Hindi natin pwedeng paghiwalayin yung church life at yung work life natin. If we want to be restored, sinasabi natin restoration sa ating spiritual na buhay, God even restore our secular life. Nire-restore niya po yun. Isipin po natin, ano-ano mga sitwasyon na kailangan ng restoration sa ating buhay? Trabaho, sa relasyong pampamilya, sa mag-asawa, sa magkaibigan. Ano pa po? Maraming mga bagay na gusto natin ma-restore sa ating buhay. Business na ating pinangungunahan. Kahit na po doon ay pinapahayag niya ang kanyang presensya. At naniwala po ako na kaya niyang baguhin ang masisimuot at mahirap na sitwasyon gaya po ng naranasan ng mga disipulo. Kung paanong pinuno ng Panginoon Yesus yung kanila pong mga lambat na punong-puno ng isda.
nandun po ang pagkilos ng Diyos. Katulad po ng prayer kanina, hindi natin alam minsan na kumikilos ang Diyos. Ang Diyos ay kumikilos. He wants to restore us. At ang restoration ay hindi lamang po dito po sa loob ng church. He can restore your family. He can restore your work. He can restore everything that pertains to your life. Pero mayroon pong balanse dito po sa ating pinag-uusapan. Una po, yung presensya ng Panginoon Jesus sa shore o sa pampang ay hindi po guarantee na ang lahat ng bagay sa lugar ng trabaho ay magiging maayos. Christian faith is not that sort of insurance policy. Hindi po katiyakan na ikaw ay Kristiyano, wala ka ng problema. Hindi po katiyakan yon. May mga frustrations pa rin tayo, may mga setbacks pa rin, may mga financial issues pa rin tayo, empty nets, marami pa rin tayong empty nets. At meron po tayo, pag tumatanda ka na, empty nest. Hindi po ba? Iyon, patuloy paminsan-minsan, patuloy nagpapahirap sa atin itong mga sitwasyon na ito sa ating buhay. But, if we are in Christ, there is restoration na may kaugnayan sa ating work life at sa ating church life. Nagkakaroon po ng pagbabago, nagkakaroon po ng restoration. Kapag naroon po ang Panginoon Jesus. Pero kung labas ka na doon, then mas mahirap po ang iyong magiging katayuan. Sa particular po na kwentong ito, restoration is affected through listening to the word of advice. Throw your net to the right side of the boat. Siguro po para kay Peter, ang mga salitang yun ay parang deja vu. Diba? May kantang, deja vu. Para sa kanya, nagbalik sa kanya yung maraming alaala, 3 taon na nakalipas. Minsan isipin, ano ba to? Ito po yung pangalawang pangyayari. Hindi po ito yung unang pangyayari na iagis po yung ano. Yung unang pangyayari po, kung maalala po natin, yung same story when they first met Jesus, ganun-ganun din po. Sabi ganun, throw your net on the right side of the boat. At nung makita nila, dami nilang huli, anong reaction ni Peter? Lord, depart from me, for I am a sinner. Iba yung reaction niya at that time. Noong una niya makita si Lord, depart from me, for I am a sinner. Pero dito po, nung makita niya yon, sabi niya, it is the Lord. Ano ginawa niya? Tumalong kaagad at nauna pa siya doon sa mga kasamahan niya na napapagod sa paghihila nung huling isda, pero siya umuna na para lumangoy at pumunta sa Panginoon Jesus. That's a different story. That's a different story. Many times, we have different story. Sa ating pong pakipag-ugnayan sa Panginoon. Dito po kay Peter, kasama po rito sa deja vu experience na yan, maaaring siguro yung kanilang tawanan, kasama si Jesus, mga aralin na kanila pong natutunan, yung mga glorious day na lagi silang magkasama, yung mga miracles na nasumpungan nila, nakita nila, nasaksihan nila, na mga pagbabago sa mga tao, mga kagalingan, lahat yun, mga tao na sumusunod sa kanila, libo-libong mga tao na sumunod sa kanila, pagdating na 3 taon, napakarami. Simula doon sa sinabi ni Peter, depart from me, for I'm a sinner. And then nagbalik, alaala sa kanya lahat ng yon. At ngayon, narito na. Hanggang sa time na ipako sa krus si Jesus. At sabi niya ganon. Nung marinig niya yon, he jumped. Sinadya ba ito ng Panginoon Jesus para maibalik ang isip nila sa mga nangyari sa simula? Nagkaroon ba sila ng Throwback Thursday? Isang larawan that tells it all. Di ba, meron tayong mga throwback na picture na binabalik sa Facebook. Naalala ko pa pala, 6 years ago, 8 years ago. Sinadya ba ito ng Panginoon? Mga kapatid, we need to be on the alert for similar word of wisdom sa Panginoon. May mga paalala si Lord sa atin na kanyang ginawa years or so ago when we are living in a state of close relationship with Him. Minsan po, maganda mag-evaluate. Kamusta na ba ako sa Panginoon ngayon? What am I doing now? After how many years na
ako'y Kristiyano? Ayos pa ba ako? O kailangan ko na ba talaga ng restoration para talagang manumbalik na ako ng todo-todo sa Diyos? Alam niyo po, marami pong sa panahon ngayon, marami po nangailangan ng restoration. Marami po nangailangan ng restoration. Basta surpresa tayo sa na maalala ang mga inspirasyon na dumating sa ating buhay dahil sa kanyang salita, na particular niyang sinabi sa atin. At maging handa tayo makinig kung ano ang direksyon na sabihin ni Lord sa atin sa panahon na tayo nanghihina. Ang nakakatuwa po dito ay noong nasa pangpang pa sila, they find Jesus has already been busy. Yung bang busy na siya, busy himself cooking breakfast. Pagpunta nila doon, nagluluto ng Panginoon Jesus ng breakfast. Nag-iihaw na po siya ng tilapia. Sarili niyang huli. Hindi niya kinuha doon sa bangka. And no doubt, the disciples forgot their tiredness. Ang mahabang oras ng pangingisda na walang nahuli at yung milagro na nangyari, all because of the reason Jesus is in the midst. Yan po ang kasarapan na isang taong pinapanumbalik sa Panginoon. Nawawala ang pagod, nawawala ang hirap, nawawala yung lahat ng mga pagko-complain natin, all because Jesus is in the midst, is in their midst. Ikatlo po, to be restored is to be brought back to the right condition and calling. When Jesus rose from the grave, in-instruct niya po yung, dito po, mayroon pong bahagi dito sa book of Mark. He instructed the angel at the tomb to tell Mary to go, tell his disciples and Peter. Meron pong bahagi dito sa book of Mark na sinabing gano'n, yung angel sabi gano'n, sabihin mo wala na rito si Jesus, sabihin mo sa mga disciples at kay Peter. Now, nakakatuwa na sabihin gano'n at kay Peter. Bakit? Bakit singled out yung pangalan ni Peter doon sa pagsasabi, the disciples and Peter? Bakit hindi nila sinabi na sabihin mo ito sa lahat ng mga disciples that Jesus is alive? Bakit merong and Peter? Kakaiba si Peter. Kakaiba siya. Bukod sa kanyang pagiging malakas na sumunod sa Panginoon at yung kanyang pagbagsak, nandun pa rin yung pagnanais niya na ma-restore siya. Kaya meron pong sinabi doon, sabi mo kay Peter, Peter was especially mentioned, singled out. Sapagkat alam po na Jesus na dahil sa mga pangyayari at maling reaction, may pag-aalala at kalungkutan sa puso ni Peter. Marahil po, iniisip po ni Peter during that time, it's the end of the story. Na dahil sa nangyaring pagkanulo at kamatayan ni Jesus, so he went back to his old job. And that's where Jesus found him, fishing in the Sea of Galilee. Dito po mga nakaraang taon, o siguro ito rin po mga nakaraang mga nababasa po natin. Mga nakalipas na mga araw, linggo, may nababalita tayong mga Kristiyano na tumatalikod sa pananampalataya. Nagdadala po ito sa atin ng kalungkutan, totoo lang po. Worship leaders, known evangelists, one way or another, failed their marriage, mga naghiwalay sa kanilang pag-aasawa. Marami po tumalikod sa kanilang pananampalataya. Yung iba naman ay nagdadlad na. Iba naman tumigil na lang basta sa kanilang pong buhay Kristiyano. Hindi man siguro tayo ganun ka-popular, pero one way or another, may naranasan tayo sa ating buhay na katulad noon. I wonder if you have experienced some big failure in your Christian life. At napapaisip kang, siguro dahil sa ginawa ko, ayaw na ako makita ni Lord. O kaya marahil hindi ganun kalaki ang nangyari, pero you have that sense na hindi ka nagagamitin ni Lord. Kasi minsan, ang feeling natin, hindi tayo mabot sa panukatan bilang isang mabuting Kristiyano. Yun po ay pagsasabi po ng diablo sa atin, that is not what the Lord wants us to say. It's different. Meron po ako nabasa, sabing ganon, the devil knows our name, but he called us by our sins. But Jesus knows our sins, but he called us by our name. Minsan po, i-discourage tayo sa ating kalagayan.
Ipapahiya tayo minsan, hindi ka na obra, hindi ka na magagamitin pa ni Lord. Oo nga, hindi alam ng mga kasama mo, mga kasalanan mo, na itago mo. Pero si Lord, hindi ka nagagamitin. Hindi po yun totoo. Kung gano'n na yung pakiramdam, then you understand how Peter felt after the death and resurrection of Jesus. Na ipagkanulo niya, harap-harapan ang Panginoon Jesus. Pero yun pong joy and excitement ni Peter when he realizes that it's the Lord standing on the lakeshore beside the fire, hindi siya nakapagpigil. Iniwan niya po yung kanyang mga kasamahan sa bangka na hinihila pa yung bangka na puno ng isda at tumalon siya sa tubig. Pagpapahayag po ito that Peter needs Jesus and His forgiveness. Siya nakahagadan tumalon. May maganda po itong pagpapatuloy sa Sunday. Yung kinuha siya ng Panginoon Jesus, halika Peter, usap tayo. Sa Sunday na po yon. Pero dito po, doon pa lamang tumalon po siya. At nakita po natin, kailangan niya ang Panginoon Jesus. Kaibahan po ito sa mga naunlang pagtatagpo na binanggit po natin kanina, depart from me. But this time, Lord, I need you. Pero wag po natin isipin na hindi ganoong katuwaan na ramdaman ng ibang mga kasamahan nila. Natuwa rin po yung kaya naunahan po sila ni Peter na tumalon. At habang sila naghahatak ng net nila na puno ng isda. Kasama na rin po doon si Thomas, yung Thomas the Doubter. Thomas the Doubter nga ba yun? Parang hindi siya yun . But anyway, hindi ko po na-check yun. Pero sa atin pong binasa kanina, Jesus gave Peter and the other disciples an abundant catch and also made them breakfast on fire of coals. And they sit around the fire to keep warm in the early morning. At sa pamamagitan po ng itong tagpo, ipinapakita po ng Panginoon Jesus kay Peter that he didn't hold that sin against him. And that Peter didn't have to be afraid of him anymore. Dito po, yung pong pagkakasama-sama po nila doon sa time ng breakfast na yun, the breakfast fellowship. Sinasabi na po ng Panginoon Jesus, Peter, huwag kang matakot sa akin. Hindi mo na kailangang mahiya pa. Maalala po natin, naniwala po ako that after this restoration, ibinalik kay Peter ang kanya identity, which was the most important thing about him, his belonging to God. Yan po yung kanyang identity. Ibinalik si Pedro sa Diyos, sa kanya. And maalala po natin when Jesus gifted Peter of his identity importance doon po sa Matthew chapter 16 verse 18, at sabi po ganoon, and I say unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And then the name Peter means a rock or stone. Jesus knew the identity of Peter. Ang kasarapan po dito, kapag ikaw ay ni-restore ni Lord, ibabalik sa iyong identity, ibabalik sa iyong calling mo. Kaya hindi natin pwede sabihin, tapos na ang aking ministry. Hindi po. God will restore everything na ipinagkatiwala niya sa iyo. To be restored is to be brought back to the right people. To be restored is to listen to God's direction. To be restored is to be brought back to the right condition and calling. And Jesus knew the destiny of Peter. Alam niyo po yun. Alam niyo, parang yung restoration, parang kotse na nabangga at nagkasira-sira. Ay, naalala ko pala, patuloy natin panalangin po si Tim at saka si Carol, yun pong president ng Phibias. Nagkaroon sila ng aksidente at nabangga po doon. Yung sasakyan po, bigla nang bersek na lang na tumakbo at bumaga sa wall. Nasa parking sila ng SMX. At talaga pong sirang-sira sa sakyan. Hindi lamang po yon, si Tim, kanya pong asawa, naging speaker natin dito si Tim, si Pastor Tim, naging speaker natin siya sa president siya ng Phibias ngayon. Nagkaroon po ng problema sa organ niya, nasira. Ngayon po nasa ICU pa rin at
tinatanggal po yung tubig sa loob ng tiyan na nagkukos ng pain sa kanya. Si Carol naman po, yung asawa, ay nalagyan po ng anong klaseng bakal yun? Titanium sa kanya pong paa, dalawang paa niya. Ang nadurog yung mga buto. Talagang went berserk. Hindi nila maintindihan bakit tumakbo yung sasakyan ng gano'ng kabilis. Nakapark pa lang po sila, mag-start pa lang at para lumabas po. Yun po, gano'n nangyari. So, kahapon po, nagkausap po ni Beth, o ka-text po ni Beth, at sabing gano'n ay, ang lagi niya po, nung una po, lagi niya pong question. Siyempre po, mga leader po ito ng church organization. Ang sa previous po, ang lagi lang pong tugon sa kanya ay yung mga emoticon na umiiyak, question mark, gano'n po. Pero okay na po siya ngayon. Ang balita ko po ay lalabas na rin bukas or ngayon si Carol pagkatapos na pong operation nangyari sa kanya. Ito po yung mga panahon. Yeah. Sorry po. Ito po yung mga panahon na minsan ay magtatanong ka. Hindi po ba? Minsan, hindi po issue yung faithfulness. Minsan, hindi issue yung faithfulness. Para bang, kahit gaano ka-faithful, ito po yung sasabi natin ay, hindi yun lisensya para hindi ka makaranas ng problema. At ito po yun, mga panahon. At naalala ko lang kasi yung sakyan, kaya po ganon. So, panalangin po natin na maka-recover po, lalo na po si Pastor Tim sa kanya pong kalagayan. We're always praying for them. Lagi po yun. Dalangin po natin. Kapag ka nasira po ang sakyan, dahil mahal mo yung sakyan, pinilit mo na i-restore kahit nasirang-sira. Kahit mahirap, it will take time. Kahit mahirap, it will take time. Kung hindi mo alam mag-restore, ibibigay mo ito sa isang taong pagkakatiwalaan mo at expert sa ganitong trabaho. Ngayon sa atin po ganon. May panahon tayo po ay nasisira, may panahon na tayo po ay lumalayo sa Diyos. Kung hindi mo kayang i-restore ang buhay mo, then go back doon sa expert, ang Panginoon Yesus. If you're longing to recover lost years, broken relationships, hurt feelings, or distance with God, you need to know the God who restores. Dapat din natin manawaan kung paano niya tayo iniayos. Basahin pa natin sabi sa aklat pa ng Joel chapter 2 verse 25. Ang sabi ganoon, so I will restore you to the years that the swarming locust has eaten. Sabi ganoon. Nangako ang Diyos na hindi lamang ibabalik ang lupain sa original nitong kalagayan, kundi babaguhin din ang nawala sa nasayang na taon dahil sa pagsirang ginawa ng locust. Ang ganda po ng restoration pa ng Jesus dito. Hindi niya lang po sinabi na mawala na ang locust. Pero sabi ganoon, sa maraming taon, sabi niya ganoon, na nasira ang inyong pananim, ibabalik ko lahat ito. So, God is going to restore us back to Him and then restore yung pong mga taon na nawala. Ibabalik niya sa atin. Yun pong kasarapan doon. Yun po ang klase ng restoration na ginagawa. Ibabalik niya yung calling natin. Ibabalik niya yung ating identity. God is going to bring us back that identity and calling meron tayo. We are so grateful for our identity in Christ. He knows very well that we have failed Him and let Him down. Pero hindi po ito nag-alis na ating karapatan na magpatuloy. Failure was not the end for Simon Peter. And failure is not the end for us either.
Katulad ni Peter, let the Lord's forgiveness and love for us restore us to wholeness. At yun ang magtulak sa atin upang ganapin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Be enthusiastic to serve the Lord with renewed joy and excitement. Mga kapatid, kung kayo po ay nasa panahon ng panghihina, go back to God. Go back to God. He will restore us. Siya yung pinakamagaling na nagre-restore ng buhay. At hindi lang tayo ayusin, ibabalik yung mga nawala nating panahon. Sabi niya ganun, meron pong awitin na wasted years. Oh, how foolish. Diba? Sabi pong ganun, mga panahong nasayang. But I want to tell you this morning, God is a God of restoration. If He can restore Peter and back to his calling and to his identity, the same thing with us. He wants us to go back to Him with His calling, with our calling, and with our identity. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po marami. Salamat po sa biyaya ng restoration na pinagkakaluwag mo sa amin. Totoo po, Lord, meron po kami mga panahon na kami po ay nalalayo. Mga panahon, Panginoon, na minsan po sinasabi namin na hindi na namin kaya. May mga panahon, Panginoon, nang nagda-doubt kami. Pero Lord, salamat po. Katulad po ni Peter, kailangan po namin lagi ang iyong forgiveness at yung love mo sa amin. Salamat na marami, Panginoon, sa dakila mong pag-ibig. Nawa, Panginoon, Ikaw po ay patuloy na gumawa sa aming buhay. Ma-restore kami lagi. Every day of our lives, we're willing to serve you with that joy and excitement na ipinagkatiwala mo sa amin. Remembering also, Panginoon, si Tim at saka si Carol this morning, praying for them, Panginoon. Ikaw po ang siya magbigay sa kanila ng kalakasan sa mga panahon ito na sila po'y may panghihina at may karamdaman at may aksidente nangyari. Dakilang Diyos, humihiling po kami na iyong pambiyaya sa kanila. Restore their spirit, restore their life also. Salamat po sa iyong kapurihan. In Jesus' name, Amen. Amen.